Amen. Praise God. Mas lalo akong kinabahan doon at Sinoida. So, good morning once again. So, papasalamat ulit na tayo sa Panginoon kasi kahit wala sila Pastor Don at Ate Lynn, sabi nga ni Ate Lynn na parang ayaw na daw bumalik kasi nakikita naman po kasi nila na continuous yung gawain ni Lord. So, yun yung kagandahan. Pag yung andun yung unity of love that we will always work together for good, for the expansion of His kingdom. Amen? So, sa umagang ito, before na mag-start po tayo, let's pray first. Father in heaven, we thank you, O Lord, once again sa araw na ito, Lord. Thank you, Father God, for your presence, Father. Thank you, O Lord, for your protection sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Lord, na ikaw ang nagbibigay ng kalakasan, Father God. And thank you, Lord, that you're always there to help us and overcomers, Father God. So sa oras na ito, Lord, I'm praying, Father God, for the measure of your wisdom and knowledge be upon me as I deliver your words. Hide me under the shadow of your wings, Father God. Yung mga kaalaman mo, O Lord, limitation, Father God, but your power, Father God, Lord, as you, according to your words in James 1:9, Father God, James 1:5, that if we will ask the wisdom and knowledge, you are there, Father God, na i-guide kami, O Lord. So, sa oras na ito, Lord, I'm praying, Father God, for your double anointing. Use me, Father God, as your mouthpiece, Father God, as sa aming mga taga-pakinig. We pray, Father God, that you will bless them, O Lord, yung mga blessing of your words na maririnig ng bawat isa sa amin, magre-rima, O Diyos, sa buhay ng bawat isa, Lord. So maraming salamat, Lord, sa araw na ito, Lord. Thank you, Father God, for your faithfulness and for your goodness. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, before, narinig po ba ako sa likod? Yes. Kasi hindi ako magagamit ng mic. So, pag medyo hindi narinig, please proceed po sa ating vacant chair sa harapan po natin. Kasi marami to yung, kasi konti lang tayo para ma-compress. Amen. So, before we start, yung pag-uusapan natin sa araw na ito is a call to consistency. Ano ba yung mga consistent? Ano yung ibig sabihin ng consistency sa atin? Ano yung gusto niyang ipahayag? We are looking na that some areas of our life na meron yung God want us to be consistent. Sabi niya, call to consistency means a profound going invitation is steadfast, faithfulness, unwavering adherence towards belief, practice, and commitments. Sabi niya doon is walang tigil sa pagsunod. Yung consistent yung pag-serve mo kay Lord. Consistent yung ginagawa mo for the glory, to glorify God. Amen? So, dito sa pag-usapan natin is as a believers, we desire na consistent to walk Christian and the believers consistent in the walk and inherit the nature of believers. Diba yun yung gusto natin na dapat sa pag-serve natin kay Lord na continuous yung we are consistent sa mga ginagawa natin na yung i-glorify natin sa Lord, sa pag-serve natin kay Lord. Amen? So, pag yung pag-serve natin sa Lord, or yung ginagawa natin sa Lord, ay yung feeling mo na parang kulang, parang gusto mo ba, and that's normal. And this is called, it is called na Holy Discontents. Kasi you want more. You want to do more. Na gusto mo pang, yung kumbaga, parang hindi ka na kontento sa pagsaserve mo kay Lord. So, it's called is Holy Discontent. It's the sense of soul that sees the most before of God that what I presently know. So, mababasa natin yan sa 1 John 1, sabi niya is, and now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence in not to be ashamed before Him as His coming. Kaya piniprepare tayo ni Lord na dapat consistent tayo
ay dapat consistent tayo while we are waiting sa pagbabalik ni Lord. Amen. Amen. So, yung consistent na yung highlight nun, sabi niya, those I presently know. It's all about the wisdom. It's all about the knowledge kung paano mo i-serve si Lord. Sabi niya doon, marked by harmony. Yung this consistent is marked by harmony, regularity, or steady, or continuity. Na showing yung mark of harmony, ito yung, if you are a Christian, dapat ang gawin natin is walk the talk. Diba? Dapat yung itong walk the talk na to, dapat magkasama yan lagi. Dapat pag sinasabi mo, dapat gawin mo. Do it your action. Kaya yung regularity, alam naman natin yon. Ano ba yung regular natin ginagawa sa pag-serve natin sa Lord? Especially yung regularity po natin sa lahat ng bagay, especially our spiritual display. Ano ba yon mga spiritual display natin? Sa mga quiet time, sa ating prayer, sa ating devotional, reading the Bible, hindi lang yon, pakasama din yung pagbibigay at sa lahat na gusto mong gawin for the expansion of your kingdom. Regularity. So, tanungin mo ngayong kasama mo kung regular ba? Regular ba? Yung steady in continuity, continuity and steady conformity, ito yung we are talking about the action and discipline. So kung balik tayo doon sa verse ng 1 John 2:28, sabi niya doon is all about abiding. Abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before His coming. Ang Panginoon kasi, God is always abide in us. But how about us? Ginagawa po ba natin? Yun yung gusto ng Panginoon na dapat i-develop natin din. Na if God is abiding in us, ganun din po tayo. Abide means to continue or to stay in a relationship or remain. Kasi itong sa book of John, kay 1 John, he challenged us to be consistent and He instruct us to be consistent na gawin natin yung responsibilidad natin as a Christian, as a believers. Kaya dapat, while we are serving God, while we are waiting for His coming back, magagawa natin yung responsibilidad natin as a Christian. Alam po natin yun, hindi na kailangan i-memorize yan. Di ba? So, kung ano yung kailangan natin gawin to glorify God, yun yung susundin natin. Sa mga words niya, kahit sa mga salita niya, na andun lagi o Diyos, andun lagi yung guidance ng Panginoon. So we need always to ask for the guidance of the Holy Spirit na mangunguna sa lahat ng buhay natin. Amen? So, let's proceed po sa number 1 na pag-usapan natin is the mark of consistency. Number 1 is consistency, Christ-like. In 1 John 1:26 says, He said, He abide in Him, of Himself was to the walk, even as He walked. Kung i-define natin siguro yung Christ-likeness, one thing for me, kung i-define po natin yung verses na to, or i-define natin yung Christian, one thing for me for sure is yung Christ-likeness. Kaya kailangan natin din po na as a believers, isa itong i-develop natin na maging Christ-likeness tayo sa lahat ng bagay. Yes, may mga time na hindi natin nasusunod yung kagustuhan ng Lord. Yes, minsan na hindi natin nagagawa yung kalooban ng Lord. That because we are on the process. Step by step yun. Habang tayo po ay lumalalim sa Panginoon, andun po yung processing na makikita sa buhay natin. So, yung iyan yung isa sa
believers, kailangan na i-develop po natin yung Christ-likeness natin. So sa abiding in Christ refers to a close, continuous relationship with Christ. It implies being unity with Him, drawing life and strength from Him, and remaining in fellowship with Him. Yan yung sinabanggit ko kanina. Kaya pag may mga nagtanong sa akin, if somebody will ask that you are really Christian, stand firm. If somebody will ask you that are you really a Christian, dapat ang sagot, you have the confidence na sasabihin mo yes. Kasi andun yung Christ-likeness eh. You need to be stand firm. Kaya dapat sa buhay natin, ito yung makikita ng Panginoon. Na habang tayo ay nag-grow, habang tayo ay pinaprocess, while we are growing in the Lord, while we are, yung pinaprocess tayo ni Lord, yun yung makikita sa buhay natin, yung Christ-likeness, consistency of Christ-likeness. So sabi niya sa Romans 8:29, sabi niya, for whom He did foreknow, He also did predestine to be confirmed to the image of His Son, that He might be the firstborn among me brethren. Balik tayo, focus tayo doon. Focus tayo doon sa word na to be confirmed the image of His Son. So, ibig sabihin nun is the ultimate goal of believers is to become like Christness in character, in holiness, in glory. Diba? Pag nababasa natin yung Bible, na kikita natin yung Bible or nababasa natin, alam mo natin yung mga character ng Panginoon. So, we need to follow it. Kasi as a children of God, kailangan natin na masunod. Sabi niya doon is yung holiness. The Bible says, God is holy. So be holy. So yun yung, kasi ang Panginoon, sa bawat isa sa ating mga Christian or believers, Jesus is the only role model for all of us as a Christian. Diba? Siya yung role model natin. Yes, siyempre may hinahangaan ka. Kunwari, kasi matalino siya or magaling siya. But ang una-una nating role model is ang Panginoon, Jesus Christ. Amen? Kasi siya yung dapat siya yung laging nakasentro. Kahit man may mga hinahangaan ka, how they sing, kung may hinahangaan ka kasi magaling siya sa sports na ganito, kung may hinahangaan ka kasi the way he preached the gospel, yung anointing talaga, dapat ang una nating role model as a Christian is Jesus Christ. Amen. Amen. So, ayun po yung ibig sabihin doon, ang gustong sabihin sa Romans 8:9. So, proceed tayo doon sa 2 Corinthians 3:18. Sabi niya is, but we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. So, what's the secret as a believers na maging Christ-like tayo? Change, surrender, or adapt. Kaya pag yan kadalasan minsan sa atin, yung na-adapt natin, dapat ang ma-adapt natin is yung character ng Jesus Christ. Pero minsan, kung nababasa natin yung character ng Israelites, ano yung mga ugali ng mga Israelites na madaling nating na-adapt? Murmurites, reclamites, manhigatigites, Dudamites, Bisayahin natin, Tapulites. Diba? But if we allow the Holy Spirit to move in our life, madala nating magagawa yung Christ-likeness. But if you neglect the Holy Spirit, and there is no guidance of the Holy Spirit, yan yung nagagawa natin, mga na-adapt natin yung ugali ng mga Israelites. Diba? Kaya dapat the role model for of us Christian is si Jesus Christ.
Sabi niya doon, believers have a direct access. Yung direct access mo. Yes, may mga family ka or mga kapatiran, brother and sister, na sinasabihan mo kung ano yung problema mo, kung ano yung kung ikaw ay nanghihina. Pero sabi niya doon, ang direct access natin is Jesus Christ. Believers have a direct access to God's glory, revealed supremely in Jesus as we continue this upon and absorb the glory of the Lord. Amen? So, ganun po yung gusto ng Panginoon na i-develop natin as a Christ-likeness. And the Holy Spirit progressively transform from one degree of glory to another, making us more and more like Christ. Yan yung nabinggat ko kanina na we are always in the process. We are on the process. Step by step po yun na kailangan natin na magawa. Sabi niya, sabi po natin nga is, Jesus is our helper. The Holy Spirit is our helper, comforter. Diba? Sabi ng John 14:26, but the helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring you remember that I have said to you. Amen. So the Holy Spirit, yung Holy Spirit empower us to believers. Ini-empower tayo ng Holy Spirit to understand, to remember, and to live out God truth, enabling them for us to carry on mission in the world. Amen. Yun yung gusto ng Lord sa atin. Kasi yung Holy Spirit, sabi ko nga kanina, if there is no guidance of the Holy Spirit, if you are not allowed the Holy Spirit to move in your lives, hindi natin maaalala, we cannot understand the words of God, hindi natin maaalala kung anong gusto ng Panginoon sa buhay natin as a believers, or yung hindi tayo nakaline doon sa God's glory kung tayo po ay nag-neglect na Holy Spirit. Kung hindi mo inaalaw yung sarili mo as a believers na i-guide ka ng Holy Spirit. Amen? So, okay lang ba? Okay lang ba? Hindi po ba kayo naantok? Amen. So, number 2 na tayo. Consistency carry. In 1 John 2:20 says, whoever loves his brother abides in him, in him, there is no cause for stumbling. Guarding our testimony so that we cannot stumble others. Nabanggit po yun ni Ate Loida kanina na yung mga testimonies natin, it's encourage us na kung tayo ay nanghihina, is give us strength, or kung nakita mo yung kapatiran, no, ang encourage niya, ganun yung gaano ka-miraculous yung ginawa ng Panginoon sa buhay niya. And that also encourage you na sasabihin mo sa sarili mo na siya nga ay ginawa ng Panginoon, bakit ako hindi? Gagawin din ng Panginoon yon. So doon ka na-encourage. Kasi, kaya, pag sa mga Bible studies, mas maganda kung nagfo-focus tayo sa mga testimonies, mas maganda nagfo-focus tayo doon sa mga testimonies kasi nagbibigay din sa atin ng encouragement. Doon natin nakikita kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Doon natin nakikita kung how God make His promises. Kaya sabi nga ng song na is God is a miracle worker and a promise keeper. Amen. So, ang bawat isa sa atin, hindi lang ako, even our families, God is always a miraculous. May ginagawa ang Panginoon. Amen. Kung naalala natin yung preaching ni Ate Shell nung last week, na kung nagpo-focus ka doon sa prayer mo, na yun lang at yung alam ng Panginoon kung ano yung needs mo. So why not expand mo pa yung prayer mo? You can expand more your prayer na hindi lang ka nakafocus doon for yourself or your family. Kasi yung mga malaki po yung ginagawa ng mga yung panalangin to reach out, kung may pinipray ka sa mga pastors, pinipray ka sa country, kung pinapinay ka kung anong nangyayari sa nation. Kaya, yung doon po, ganon ka-powerful yung prayer ng as a Christian.
Doon sa pag lalong-lalo na kung itong testimonies natin, no? Lalong-lalo na if we are already a long-time Christian, if we are a leaders, and we are a workers in the church. Tapos, kung may mga baguhan, may na-offend, kasi minsan sa atin, na hindi natin nababantayan yung sarili natin, na we are nagpupos tayo ng stumbling block. Kaya dapat yung alagaan natin sa sarili natin as a Christian, as a believers. Amen. Yung guarding our testimonies. Kaya maraming nakakita sa atin. Maraming even our families, nakasurround sa atin. So, yung sabi ko kanina, consistency caring. For example, sa mga parents, mothers and father, they have the consistently caring to take good care of their children. Kaya para ma-guide yung mga bata or yung ma-guide yung mga anak sa magandang kinabukasan. Di ba? Yun yung for example of caring consistency. Kung ikaw ay nagalit, nakikare ka ba doon? Kung ikaw ay medyo na-offend or nagalit ka, are you still caring? Pero minsan nakadalasan yon na nangyayari sa atin sa trabaho. But hindi yun yung nangyayari yun. Kasi pairamay ng Panginoon na we are, kahit galit tayo, but we have to care. Kasi yun yung salita ng Lord. Amen. Kung hindi, kung minsan pag nagalit na tayo, minsan kasi pag nagalit tayo, hindi natin nababantayan yung na sinasabi natin. Kaya dapat ang gawin natin is, hindi ka naman isipin ko muna kung ano yung sasabihin ko. Hindi. Pero at least, kung nagawa mo man yun at nasabi natin na nagalit ka, di ba, the Holy Spirit mag-move sa buhay mo na you need to explain everything and you need to say sorry kung may nasabi ka man. Di ba, yan yung part ng Holy Spirit if we allow na sa buhay natin. Di ba, naghahumble tayo sa Panginoon. Naghahumble tayo na kailangan, nagpaparemind sa atin na we know the Word of God. Kaya kailangan na humble tayo to ask sorry. Kahit man ikaw yung mali or ikaw man yung binubuli. But God, sabi nga natin is yung vengeance. Vengeance is mine, sabi ni Lord. So magpatuloy kayo lang. Be consistent and caring. Be consistent, Christ-like. So sabi niya sa 1 John 4:20, basahin natin. If anyone says, I love God, and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother, whom he has seen, cannot God love, he has not seen. Love for God demonstrates that it made real through our action and attitudes toward others. Kailangan dapat, hindi mo naman pwedeng sabihin na mahal mo yung isang tao kung wala kang action, wala kang move. Sa mga kalalakihan, paano mo naman masabi na mahal mo yung isang tao kung hindi mo naman siya nililigawan? Sabihin, mahal kita, yun lang. Tapos wala tayo na agad-agad. Diba, you do your effort sa mga lalaki. You do your part. So, ganun din po tayo na if we love our brothers and sisters, we do the efforts na i-love natin sila. Kaya tinuturuan tayo ni Lord. Sa Philippians 2:3-4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourself. So for each you should look not only to your own interest, but also to the interest of others. Amen. Hindi lang sa sarili mo na I love myself lang lagi. Kaya hindi ka nagbibigay. Kung mainis ang kapatiran na alam mong nangangailangan yung kapatiran kasi love mo yung self mo, I love myself. So, ako na lang, sa sarili ko na lang. Diba? But ang hirap naman yun. How you could say na
paano mo ipapakita yung genuine love ng Panginoon sa'yo kung hindi mo magagawa. Kaya yung gawin natin, yung sabi nga natin is loving is caring. If we love one another, if we pray one another, and if we help one another, at pag ang church ay mayroon ang meron nito, I'm sure na sigurado na i-bless ng Panginoon yung quantity, i-bless ng Panginoon yung quality. Kaya dapat sa ating mga believers sa loob ng church, walang tampuhan, walang alitan. Kung na-open ka man, sabihin mo walang sinungaling. walang magsisinungaling. Diba? Wala nang sa Dubai na, ay. Wala yan sa Word Fellowship Dubai, at sa Word Fellowship wala yan sa GHPR Dubai, at saka wala yan sa GHPR Word Fellowship. Promise sa promise. Amen? So, kaya dapat yun yung bantayan natin sa loob ng church. Kaya lang dapat love one another and help one another. Pray for one another. Kaya pag nakikare ka sa isang kapatiran, kung yung katabi mo ngayon at wala noong wala siya next week, wala next Saturday, dapat alam mo yung responsibilidad mo as a part of the body of Christ. Dapat sa Bible studies, nag-attend si nung last, tapos wala ngayon. Dapat alam mo yung responsibilidad mo, keep in touch. Kasi yun yung gusto ng Lord sa loob ng church. Andun yung consistency of caring. Amen? So, kailangan na yun yung i-maintain natin. Gawin natin yung responsibilidad natin. The consistency of Christ-like, consistency of caring. Amen? So, number 3 na tayo. Naintindihan po ba natin? Amen. May nakukuha po ba? Amen. Salamat sa Lord. So number 3 is consistency confident. In number 1 John 2:14 says, I write you, fathers, because you have known him who is from the beginning. I write to you, young men, because you are strong in the word of God lives in you, and you have overcome the evil one. We are called to be consistency and confident. Na kailangan being, if you are consistent, confident, you must be immersed in the Word of God. Kailangan yung salita ng Panginoon nag-i-immerse sa sarili natin as a Christian. Kasi dito sa mundo, toxic. But if ang salita ng Diyos, if the Word of God, if rooted, planted firmly in our life as a Christian life, we face the challenge, we face the trials sa buhay natin. Kasi dito sa mundo, toxic. Stress. Paglabas mo pa lang, stress kasi ang init. Sa trabaho mo, stress sa trabaho minsan. Hindi lang sa dami mong ginagawa, kundi mukha pa lang. Salamat sa Lord. Binibigyan tayo ng Panginoon. Consistent knowing the Word of God is give us the strength. Kaya kailangan pag alam natin yung salita ng Lord, consistent tayo and confident that we are rooted and planted in firmly. The Word of God is inside with us and deep within us. We face all the trials. Kasi araw-araw yan, may challenge. Araw-araw yan, nakikipaglaban tayo eh. So, kahit sa paghihintay ng bus, ang tagal-tagal. Pero, syempre, sa akin, pag naghihintay ako, ang init-init sa Sarja, ang init-init sige lang, parang inaano ko yung sarili ko na tinuturuan ako ng Lord na maging patient. Tinuturuan ako ni Lord how to handle kung ano yung mga ganong situation. So, must be consistency, knowing the Word of God give us the inner strength to face the challenge. Yan yung nagbibigay sa atin ng inner strength.
na kailangan na consistent tayo na maging confident sa salita ng Lord. Example sa mga servant. Okay, ikaw yung na-assign ng servant for this week. Dapat ikaw yung praise and worship, ikaw ang in-assign ni leaders na mag-i-exhort ng Word of God. Ikaw yung in-assign na maghawak ng instrument. You need to do it. You need to do your part. Have a confidence to do your part. Kasi ikaw yung pinagkalooban ng Diyos, marunong kumanta. Ikaw yung pinagkalooban ng Diyos na marunong tumugtog. Kaya huwag kang tatanggi. Dapat huwag kang tatanggi. Kailangan gawin mo yung part mo. Kasi at sa lahat ng bagay na ikaka-glorify ng God. Kasi for sa mga pastors, hindi naman kaya assign ng pastors mo kung ikakasama mo eh. Di ba? Hindi kaya. Hindi ka naman bibigyan ng pastor mo na responsibilidad mo kung hindi mo kaya. Nakikita yan kasi sila yung ginagamit ng Lord na maging overseer sa mga flocks. Kaya dapat confident ka na gagawin mo yon. Minsan kadalasan nangyayari to sa mga malaking churches. Naka-assign na for next week siya ang praise and worship or siya ang mag-exhort ng word. Tapos, nung kinabukasan, medyo na-offend siya kay brother, na-offend siya kay sister. Siguro, matagal mag-reply or hindi siya pinansin. Dapat, hindi yun yung hadlang. Eliminate all possible excuses. Sabihin mo nga kami, eliminate. Eliminate. Sa mga nanonood sa atin on live stream, eliminate all possible excuses. Kasi hindi yun yung, dahil sa sitwasyon na yun, hindi yun yung hadlang na gagawin mo doon sa responsibilidad mo na pinagkaloob sa'yo na Lord. Kaya dapat yung sarili natin, gisingin natin minsan eh, do your responsibility. Do your responsibility. Amen? Kasi sabi ng Matthew 4:4, ano yung sabi ng Matthew 4:4? Jesus answered, "It's written, man does not live by bread alone, but only every word that comes from the mouth of God." Amen. Amen? Know the word. Hindi lang yung sa ulo mo, but put it in your heart. Dapat gawin mo with action. Sa mga Bible readings natin, dapat consistent yon. Amen. Consistent knowing the Word of God. Kasi within that whole year, you are serving the Lord. With how many years you are serving the Lord, mayroon ka lang 3 verses, 4 na verses. Mas salamat pa kung may 4 or 5 verses, hindi siya nadadagdagan kasi na-stop. Kaya dapat for us believers, we continue do our responsibilities na magbasa din ng Bible, pray mo yung mga leaders, pastors, at kahit sa devotion natin. Para madadagdagan yung kaalaman natin. Kasi hindi lang knowledge yung nadadagdagan sa pagkaalam natin ng salita ng Lord, but is also give us the confidence. Amen? Kasi, for example, tinawag ka na mag-pray. Yes, you have the confidence to do it kasi alam mo eh. Pag tinawag ka ng mag-pray sa mga may sakit, kailangan confident ka na kailangan confident po tayo na gawin yung kung ano yung ipag-pray natin. Kasi hindi po natin pwedeng ipag-pray yung sinner's prayers doon sa may mga sakit. Ay pwede natin what I mean is ipag-pray natin na kaya natin igawin yung ipag-pray yung mga nakakailangan ng sakit. Kasi for example, yung how you pray the food, pwede mo bang gamitin yung words na yun sa may mga sakit? So I want to drive out doon is kailangan na alam natin, kailangan malaman din natin kasi yun yung focus doon na gusto ng Panginoon na kailangan natin gawin. Kasi pag nababasa natin yung Bible, yung half of the Bible is believing Jesus. The half is becoming Christ-like.
how to care, how to be Christ-like, and how to be confident. So yun po yung pinapakita ng Panginoon, yung gusto ng Panginoon na ma-transform sa buhay natin as a believers. Amen? Amen. So, yun po yung kailangan natin na bantayan minsan sa sarili natin as a believers. Na andun yung kailangan confident ka. Sinabi mo do it an action. Kung, for example, nagsishare ka ng salita ng Lord, pero sa sarili din po natin mismo hindi nakikita. Yun po yung mahirap. Kasi sabi ko nga kanina is yung testimony mo. Guarding your own testimony is a blessing for the people around you. Your loved ones, your family, kahit sa mga unbelievers. Lalong-lalo na sa mga unbelievers. Yung nabasa natin kanina sa verses na sabi niya, ito yung mission natin dito sa mundo. Kasi meron akong research, pero nasa phone ko yata, parang sa mga mas yung population ng mga Hinduism at population ng mga mas na-overpower nila yung population ng Christian. Kasi dapat yun yung makikita natin na sa all over the world, isa ka na gawin mo yung mission mo dito sa mundo na ikalat yung kagustuhan ng Panginoon. So, pag mag-review po tayo doon sa maraming mga makikita natin, nakakawawa, di ba? Pag sa mga nanonood natin sa social medias, mga tribes, saan sila naniniwala, sa mga hindi naniniwala, lahat ng mga hindi naniniwala sa Panginoon. Dapat yun yung gawin natin sa sarili natin, na makita natin yon na we are the part of the mission sa salita ng Lord dito sa mundo. Kailangan dapat yung ma-spread yun. Kasi how much ngayon na-overpower yung Christianity, how much more na kung 2030, 2040, mas more powerful. Kaya dapat ang gawin natin is mayroon yung double time tayo na mag-spread ng salita ng Lord. Kasi sa ngayon, maraming mga nagagamit na to share the Word of God. Amen? So, kaya minsan is a part also na natin na i-continue praying sa mga ginagamit ng Panginoon sa nation to nation na to share the Word of God para lang lahat ay kasi pag ang mga maraming tao or nation nakakasagap or nakaka-receive ng salvation, I'm sure maliles yung mga kung ano yung nangyayari sa mundo. Kung nanonood tayo sa mga social media, maraming mga nangyayari na hindi kalooban ng Lord. And so, we as a Christian, we are kailangan makita yung transforming, and we need to do our part as ng mission natin dito sa world. Dito sa mundo. So, number 4, last na tayo. Consistency, compliant, with obedience. Sa John 2:17, in the word pass away, in the last therefore, but he does the will of God and abide forever. I-focus natin doon. We focus na yung sa John 2:17, sabi niya that does the will of God abide forever. So sabi niya doon, that the will of God means living in obedience to God's commands, prioritizing His ways in seeking His purpose. Kailangan yung priority natin as a Christian is do the will of God. Amen. Sa nagawin natin, abides forever, sabi niya. Abides forever, yan yung, ito yung pag tayo ay gumagawa, sinusunod natin yung salita ng Diyos, yung command ng Panginoon, that's the eternal outcome, yung abides forever. Di ba yun yung maganda, yung hinihintay natin, na while we are waiting,
na sa pagdating ng Lord, we abide in Him forever. Yun yung eternal outcome kung ginagawa natin yung kalooban ng Lord sa buhay natin as a believers. Sabi niya is, while the word in its temporary pleasure, those who live for God will endure, have everlasting life, and participate in God's eternal kingdom. Kasi hindi lang sapat yung nag-oobi tayo doon na alam natin yung salita ng Lord, hindi lang yung sapat, but we need also to obey the word of God. Comply to the word of God so that we are consistently fruitful and effective Christian. Amen? So, kailangan po natin na andun yung sa ating mga Christian, kailangan natin na i-obey yung salita ng Lord. Kasi pag ino-obey mo yung salita ng Lord, lumalabas yung fruit of the Holy Spirit. Ano yung mga fruit of the Holy Spirit? Galatians 5:22-23, love, joy, peace, long-suffering. Diba? Self-control. Kaya yun yung, for us believers, yun yung fruit ng sa atin kung tayo po ay sumusunod tayo ay nagko-comply or tayo ay sumusunod sa salita ng Lord, sa salita ng Diyos. So sabi niya, love language. Sabi na ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Yung nabanggit ko kanina doon na do with action. Yung nababasa mo or nalalaman mo, hindi lang yung sapat yung alam mo yung salita ng Lord, but you need also to obey. Dito din sa John 14:21, whoever has my commands and obey them, he is the one who loves me. He who loves me will be loved by my Father, and I too will love him and show myself to him. Diba? Yan yung gusto ng Panginoon sa atin. Huwag po tayong maging selective obedience. Kasi may mga iba na pinipili lang nila kung ano yung sinusunod nila. Yung maganda or yung maganda sa paningin or maganda na pakinggan nila, yun yung sinusunod. But for us a Christian, sabi ng 2 Timothy 3:16, na God breath yung salita ng Lord. It review us, it teach us, at correct us. Kaya pag sa atin na bilang believers na sa Panginoon, kung tayo ay na-review sa salita ng Lord, or tayo ay natamaan sa salita ng Lord, huwag po tayong magtampo. Kasi hindi naman, for example, ang yung preaching ni pastor, or yung preaching yung exhort ni sister, hindi naman niya alam kung ano yung mayroon ka. Doon lang sa salita galing kung ano yung ini-exhort niya. Kaya minsan, sabi ko nga, the word of the Lord is a God breath. Nagko-correct, nagtitig sa atin, nagre-review. Kaya for us na ma-remind kung ano po yung maganda, ikakabuti ng bawat isa sa atin bilang isang Christians. Kasi ang utos ng Lord is obey His commands. And obey His ways, obey His command, and obey His words. James 1:22 says, but be doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Amen. So, kailangan na, yung sinabi ko nga kanina na we need, as a believers of Christ, we need to be consistent Christ-like, consistent in caring, and consistent in confidence. Kaya doon po matatransform yung buhay natin kung tayo ay nakaka-receive sa salita ng Lord, tayo ay nakapagbasa sa mga salita ng Lord, natatransform yung buhay natin. Sabi ko, may fruit of the Holy Spirit within us. Amen. So, next slide. The momentum of our consistency, Philippians 4:13. Lahat natin memorize yan. Pakibasa nga. And go all things through Christ who strengthens me. Amen. We need to
kailangan po natin, we need to discipline ourselves. Kasi, pag strength lang natin, hindi natin magagawa yan. Allow God to walk in your life. And allow the God's power to move in you, not your own. Kasi kaya ko naman. Kasi may mga iba na sa sarili nila kaya nila. But sa ating mga naniniwala kay Lord, alam natin na siya lang yung nagbibigay ng strength natin. He is always empower us, and He will always renew yung strength natin. He is always there to, kung tayo ay may physical na nakakaroon tayo ng sakit, siya yung nag-re-restore ng health natin. Siya yung nag-re-restore kung ano man po yung mga nawala sa atin. Hindi lang sa health ha, kahit sa mga, kung ano yung nawala sa'yo. Kung ano man po yung, for example, income, trabaho, kung ano yung nawala sa'yo. But if you are consistent in Christ, i-restore niya lahat yung nawala sa iyo. Kung naalala po natin yung story ni Job, 'di ba? Nawala sa kanya lahat, pero anong ginawa ng Lord? Mas dinoble pa niya. Yun yung makikita natin ang good example for us as believers. Kasi kung ano man yung nawala sa iyo, temporary lang 'yon. Dito sa mundo. Yes, hindi masama yung yayaman ka, hindi masama yung magkaroon ka ng magandang bahay or mansion, pero yung pinaka-importante na I want to drive out is yung dapat yung relationship natin sa Panginoon, na sa pagdating niya, dapat kasama tayo. Kung sa Revelation, di ba, na topic natin every Friday, kung nakikita natin kung ano yung mga na pag-aaralan natin, di ba parang nakakatakot? But how? Kung alam mo nakakatakot, hindi mo pa rin nagagawa kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay natin. Sa pagbabalik ng Panginoon, what's your report? Pag tinanong tayo ng Panginoon. Dito sa motive for consistency, first, balik tayo sa first, doon sa verses natin, yung text natin kanina. And now, little children, abide in Him, that when we shall appear, we may have confidence and not be ashamed for His coming. We need to be prepared. Be ready. Kailangan na sa kaisama natin yung mga loved ones natin, na continually sharing the Word of God. Hindi lang sa loved ones, friends, sa mga people around us na hindi pa nakakakilala kay Lord. Kasi yun yung gusto ng Lord, is yun, hindi ka maging selfish sa yung pag-share sa salita ng Lord. Kaya i-spread mo. Inutosan tayo ni Lord, di ba? To spread the Word of God. Amen. Kaya dapat lagi yung tatandaan natin na sa pagbabalik niya is may report tayo, may maganda tayong report. Paano kung ang report natin is kulang? Paano kung yung report natin is papasaba kay Lord? Kailangan natin ipasayan kay Lord. Amen. Kasi tinuturuan tayo. Hindi nagkulang ang Lord at hindi nagkulang yung dito sa salita ng Lord na paaalala sa atin lagi. Sa dami-dami nitong Bible studies, may makakalimutan ba? For us Christian, minsan, hindi natin nasusunod. Pero, as I said, na if we go back, if we allow the Holy Spirit na mag-move sa atin, magagawa natin lahat yon. Yung commands niya, we follow His ways, kahit may mga plano tayo, but we are always rely kung ano yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, be ready. Sabihan mo nga sa tabi mo, be ready. Be ready. Kasi yung kailangan yung i-share, kailangan ito po yung i-share natin. Kasi yung salvation natin is individual. Amen.
Amen? Kasi pag nakaharap natin ang Panginoon, individual tayo. Kahit sila, Ate Loida, individual. Hindi niya madadala si Maya. Sa kailangan individual. Personal relationship. Amen. Si Sis Joan, kailangan si Jill. Individual po Sarili mo, tayo. sarili. Sabihin, Jeff, kita-kita na ng finance. Kaya ang Panginoon, so allow God to move in our lives. And allow God na allow yourself na yung salita ng Lord is we always consistent Amen. sa pag-serve natin kay Lord. Kahit minsan may mga puyat tayo, kahit minsan na nanghihina tayo, yung feeling mo pagod, but sabi ng Panginoon was endure. Yung nag-i-endure kay Lord. Ano yung natin sa anniversary of Pomeno. Kailangan nag-i-endure ka kay Lord. Yung mga nag-i-endure kay Lord, yun yung mga madali niyang kung madali niyang mabingwit, di ba? Kaya paano kung hindi ka mabingwit ni Lord? Paano kung ikaw ay nabingwit na yung kasamahan mo, tapos ikaw lang yung natira? Kaya kailangan, if we face the Lord, ready tayo lahat. Amen. Amen. Kasi the day is approaching. Nakikita po natin kung ano yung mga nangyayari, nakikita po natin kung yung mga sign and wonders. Lagi natin pinag-aaralan sa Book of Revelation, paulit-ulit na lang. Pero it's good for us always na ma-remind tayo doon sa salita ng Lord. So, next doon tayo sa motivation of consistency for us as believers. Sabi niya, look back and you see Calvary. Calvary. Kung describe natin yung Calvary, ano yon? Yung Calvary, doon sa nagsasuffer si Lord, kung saan nagsuffer si Lord. If you look back there, pag mabasa mo ulit dito sa four gospel of the Bible, makikita mo doon kung ano yung what happened sa kay Lord, kay Jesus noong time na yon. Pag may makikita mo yon, ma-encourage ka, ma-motivate ka na kailangan sa sarili natin is we need to serve God with genuinely in our hearts, with a pure heart. Look within you has the Holy Spirit. And dito sa number 3 is, look around and you see fellow Christians. Yung mga doing their best to serve God, make them an inspiration. And look ahead and you see the return of Christ. Yung sabi ko nga kanina is getting nearer. So, every one of us must be ready. Amen? So, kung ano man po yung mga medyo baka may kinikim-kim ka, kailangan i-release. Release forgiveness. And love one another. Yun yung mga utos ng Lord. Love the Lord your God. Sabi niya. Ano pa yung sabi niya? Sa next? Na utos ni Lord? Love your neighbors. Love your enemies. Yan yung golden rule ng Panginoon. Yung golden rule ng Panginoon is love your enemy. Love your lahat ng nabanggit ng Lord na doon. So we need always to follow those. We need always to inline sa salita ng Lord. So be always ready. So, may natutunan po ba? May nakuha po ba? Yes. Amen. So, sa conclusion natin, be consistent in season, in not of season. Hindi lang ginagawa mo yung Christ care, hindi lang ginagawa mo yung consistency of caring, consistency of Christness, consistent of confidence, asaka yung consistent of compliant, kasi masaya ka, nasa mood ka. Sabi niya doon, be consistent in season and without season. At kahit may problema ka o may challenge na hinaharap mo ngayon, kailangan na continue to serve God.
Hindi yan yung hadlang na hindi ka makapag-church. Hindi yung hadlang na hindi ka maka-attend ng Bible studies. So, kailangan we always kailangan po na bilang isang believers, we always consistent in season, in out of season. Amen. So, praise God, salamat sa Lord. May natutunan ko ba? May nakuha ko ba? Amen. So, palakpakan natin ang Panginoon. Please all stand and we share to the Lord. Honor you, Lord. We glorify you, Jesus. Lord. Jesus, Lord. Thank you, Father God, for your faithfulness and for your goodness. Thank you, Father God, for your words that remind us, O Lord, sa oras na ito, Diyos. Thank you, Father God, for all your promises that you will never fail us. At wagas mo kasintahan habang walang kakayanan masasumpiran ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Iniibig mo ako nang di kayang tumbasa. Ang katarungan at kapiran na kahit minsan di napahiran ang kabanalan at walhatian. Salamat sa sukulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukulang biyaya mo. Yes, Lord, Father God, sa oras na ito, Lord. We thank you, Father God, for your goodness and your faithfulness, Lord. Minsan, Father God, Lord, kami po, Diyos, ay nagkakamali. But thank you, O Lord, for your ultimate love in each one of us, O Lord. Maraming salamat, Father God, sa salita mo, O Lord, na nagre-remind sa amin, O Lord, na nag-guide sa amin, Lord, sa araw-araw naming pamumuhay, Father. Thank you, O Lord, na andyan ka lagi, O Diyos, na hindi mo pinababayaan ang bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo, sa faithfulness mo, O Lord. Maraming salamat, O Diyos, sa sagot ng panalangin ng bawat isa sa amin, Father God. So sa oras na ito, Lord, papurihan ka, pasalamatan ka, Father God, that you are always there for us, O Lord. You are always there to answer our prayers, O Lord. And thank you, Father God, for the healing for those who are sick, for those who have illness, for those who have diseases, O Lord. Thank you, Father God, that you are always empower each one of us, O